Shalom! Ako si Rabbi Rich. Ngayon, hihimayin natin ang 1 Korinto Kabanata 9, partikular ang mga talata 3 hanggang 4. Sa bahaging ito, ipinagtatanggol ni Shaul, si Apostol Pablo, ang kanyang shahlitsut o ang kanyang pagiging apostol. Tinatanong niya ang mga taga-Korinto, wala ba kaming karapatang kumain at uminom? Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang nananampalataya? Ginagamit niya ang titulong sugo ng Mesiyas upang ipakita na nakita niya si Yeshua na ating Panginoon. Ang mga mananampalataya sa Korinto ang bunga ng kanyang pagpapagal noong unang siglo. Marami ang kumwestiyon sa autoridad ni Shaul. Ngunit itinuro niya sila pabalik sa Torah. Binanggit niya ang Torah ni Moshe at ang utos na huwag lalagyan ng busal ang baka habang gumigiik ng palay. Hindi lang ito tungkol sa mga hayop. Tungkol ito sa prinsipyo na ang manggagawa para sa kaharian ay karapat-dapat sa suporta. Sa ating buhay mesiyaniko, madalas nating pinaghihirapan ang balanse sa pagitan ng paglilingkod kay Adonai at sa pagtugon sa ating pisikal na pangangailangan. May legal at biblical na karapatan si Shaul na humingi ng sweldo, ngunit pinili niyang maging tagagawa ng tolda. Bakit? Dahil ayaw niyang maging hadlang sa mabuting balita. Gusto niyang ang besora, ang mabuting balita, ay maging libre upang ang pera ay hindi kailanman maging hadlang para sa sinumang nais sumampalataya. Upang simulan ang mas malalim na pang-araw-araw na pakikipadlakad sa Mesiyas, hinihikayat ko kayong bisitahin ang Walk with Yeshua app. Inilarawan ni Shaul ang kanyang sarili bilang alipin ng lahat. Ito ang konseptong Hebreo ng isang Eved, isang tapat na lingkod. Hindi niya tiningnan ang pangangaral bilang isang karera, kundi bilang isang panloob na udyok. Sabi niya, sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Pinuntahan niya ang mga tao kung nasaan sila. Naging tulad ng Judyo upang manalo ng mga Judyo. Naging tulad ng mga wala sa Torah upang manalo ng mga wala sa Torah, habang nananatili sa loob ng balangkas ng mga turo ng Mesiyas. Inihambing niya ito sa isang atleta sa estadium. Ang lahat ay tumatakbo, ngunit isa lamang ang nakakakuha ng gantimpala. Hindi niya tinutukoy ang pagkamit ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay regalo ng biyaya, kundi ang korona ng gantimpala para sa tapat na paglilingkod. Pinapahirapan niya ang kanyang katawan. Dinidisiplina ito upang hindi siya mawalan ng karapatan sa gantimpala. Mga kaibigan, takbuhin ang inyong karera ng may disiplina. Huwag lang sumuntok sa hangin sa inyong pananampalataya. Gawing mahalaga ang bawat suntok para sa kaharian ng langit. Pagpalain nawa kayo ni Adonai ng lakas at pagtitiyaga habang kayo ay naglilingkod sa Kanya. Inaasahan ko ang pagkikita natin sa susunod nating pag-aaral. Shalom!